hope has found its home within me. Now that I've been found in you, that all I am, you all want me to be. 'Cause all I want is more of you. All I want is more of you. Let your presence fall
let your presence, let your presence fall upon us. I wanna see your face to face. Let me live forever, lost in your love, yeah. 'Cause all I want is more of you. And all I want is more of you. I'm living for the scars. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. I'm living for the scars. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. 'Cause all I want is you. 'Cause all I want is you. Sing it now. 'Cause all I want is you. All I want is you. Jesus. All I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. And all I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon. Gusto ko po kayo batiin ng isang amazing Sunday and I hope that you are all doing well. Kagaya ng like ko pong sinasabi, ikaw man ay nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo, meron kang pinagdadaanan financially, meron kang dinadaanan sa relationship, may pinagdadaanan ka sa iyong health. Gusto ko po sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Alam niyo po ngayong pong linggong ito, since na bagong buwan, unang linggo po ng buwan na ito, I am so excited to welcome you this June sa panibago po nating series entitled Victorious Secret. Pwede po bang i-type natin sa ating comment section, Victorious Secret, katangian ng matagumpay na buhay. Alam po nating lahat, no, na lahat tayo excited every time na meron pong bagong series sapagkat sinusundan po natin yan, pinag-aaralan natin yan at we are praying na may apply po natin ito sa ating buhay. Victorious Secret, katangian ng mga matagumpay na buhay. Tayo po mga Christians, ang gusto po natin ay magkaroon po ng victorious life. Especially tayo po mga follower ni Christ. Isang buhay na hindi lamang po basta-basta nakaka-survive, kundi meron po talagang buhay na nagwawagi o nagiging successful po tayo sa kabila ng pinagdadaanan nating mga pagsubok, pressures, and even mga challenges po sa ating po mga buhay. Now, the million-dollar question, paano nga ba, o ano nga ba, pero ano nga ba ang sikreto ng isang Kristiyanong matagumpay? Anong meron sila na pwede po nating matutunan at ma-experience? Sa buong buwan po nandiyon, sabay-sabay po natin yan i-discover. Ito po mga biblical traits and principles na magbibigay daan po sa atin para sa matagumpay na buhay. Hindi lang ito patungkol sa ito po yung tagumpay na may saysay, may meaning. Hindi po ito yung tagumpay na
sa paningin po ng mundo. Hindi po ito yung tagumpay na kung saan dinedefine ng sanlibutan ito, kundi ito po yung buhay na kung saan tagumpay sa paningin po ng Diyos. Kaya this whole month of June, i-invite niyo po ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga family, at yung mga classmate natin upang nang sa gayon maranasan po natin kung paano po manalo at magkaroon po ng mga makabuluhang buhay. Tuklasin po natin yan sa whole month of June, ito pong Victorious Secret. Now, ang sabi po ng, bigyan ko lang po kayo, no, sabi po ng yourstory.com, life is like a race. You keep on running. You try to get as fast or as fast as possible. However, it is the special race. It's a race against time. Not everyone can run long time. Some have many years left, but some may have minutes. But the point is running as fast as you can before your time runs out. In the end, listen to this, it's not about who will cross the finish line. In the end, it's about who will cross the finish line, not who will cross it first. Remember po, ang buhay po natin bilang mga Christian, para po tayong mga runner na tumatakbo sa isang karera. At hindi po ito pabilisan, kundi patagalan at hanggang matapos po tayo. Kaya po sa hapon, umaga, tanghali, depende ng oras ko po nakakapanood ngayon, samahan niyo po ako sa ating first topic sa ating pong June series entitled Three Ways of Winning. Three ways of winning. How to win the race of life. Paano nga ba ako magtatagumpay sa karera ng buhay? Now, I want you to join with me sa Hebrews chapter 12, verses 1 through 3. Sabi po ng Bible, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Sabi po ng verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3, consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Later, I'll explain the context, pero sagutin po muna natin itong katanungan, how to win the race of life. Number 1, sabi po ng verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles. Number 1, paano ako magtatagumpay sa karera ng buhay? Una, remove. Come on, please type that in the chat, remove. Ito pong Book of Hebrews ay sinulat po ng isang Hebrew para sa mga Hebreo na kung saan dumadaan po sa matinding persecution o sa matinding pong pagsubok nung kanila pong kapanahunan. Now, sinasabi lamang po niya, yung binasa po natin, verse 12. Yung verse 11 po dyan, ito pong mga tao po dyan na witnesses. I-explain ko po yan maya-maya. But I want you to understand the law of subtraction. Pakitype nga po sa comment section, subtraction. Sabi ng law of subtraction, don't expect solution if you don't know how to use subtraction. Why? Kasi may mga bagay po na kinakailangan masolusyonan sa pamamagitan ng pagtanggal, sa pamamagitan po ng pag-remove. In short, meron po dapat subtraction na mangyayari. Ito pong the cloud here, sa verse na binasa po natin, ay patungkol po yan sa grupo po ng mga tao, particularly sa chapter 11, yung ano po yan, yung walk of faith, na kung saan binanggit po yung mga Old Testament character na kinakitaan po ng pananampalataya. Yung cloud represents yung body of people po, na kung saan naka-overcome po sila ng different types of obstacles by faith. They persisted by faith. Sa tindi po ng kanilang mga pinagdadaan ng pagsubok, may mga tumawid sa Red Sea, meron pong ginamit ang Panginoon para bumagsak ang walls of Jericho, pinabagsak ng Diyos. Meron pong nag-conquer sa Canaan, meron pong pumatay ng leon, meron pong
naglakad kung may naglakad po sa tubig, meron naman pong naglalakad sa loob ng fiery furnace, at marami pa pong challenges. Ito po mga witnesses pong ito are not witnesses of our lives. Hindi sila yung tumitingin sa buhay natin. Basically, ito pong mga witnesses na to, witnesses, ibig sabihin, ito pong mga taong ito, mga saksi ng paglalakad sa pananampalataya. But we witness their lives as expounded in chapter 11. Yung binabasa po natin ngayon, chapter 12. Kanina po, chapter 11, yung binanggit ko, yung mga karakter sa Bible that they testify the power of faith in God's promises. Ito po mga witnesses na to, o mga witnesses, hindi po sila mga spectators. Tayo po yung mga spectators, yung nanonood o nakakakita ng kanilang buhay. Sinasabi ng Bible, ganun po dapat yung ating pamumuhay, buhay na may pananampalataya. Kaya sabi ng verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, now ang tanong, para magtagumpay ako sa aking Christian life, ano yung mga kinakailangan kong tanggalin? Una, remove unnecessary weight. Sabi po ng verse 1 sa Amplified, stripping off unnecessary weight. Pag sinabi pong weight, sabi po niyan sa Greek, ibig sabihin po niyan bulk, yung bigat, yung burden, impediment. It's important po na ma-distinguish po natin sa ating mga buhay bilang po mga mananampalataya. Ma-distinguish po natin yung mabigat at saka yung kasalanan. Hindi po, kung sinabi ng Bible, hindi magkapareho po yung weight at sin. Weight is something, ano ibig sabihin ng weight? Yung weight is something unnecessary to a purpose. It's simply an obstacle. Pwedeng balakid siya sa yung pagsunod kay Lord, but not necessarily evil. Papaliwanag ko mamaya. Ito pong weight, sabi ko nga, not necessarily evil, hindi siya kasalanan, pero pinipigilan ka nito sa yung paglalakad sa yung pananampalataya sa Panginoon. It's anything that hinders your progress. Now, bigyan ko kayo ng example, yung lifestyle weights. Lifestyle, bigat sa ating mga lifestyle. Yung too much, yung sobrang paggamit ng social media. Hindi kasalanan ng paggamit ng social media, pero pwede kang i-distract nito sa yung pananalangin. Yung pag-iising mo pa lang, wait na agad yan. Mas mabigat, mas meron timbang sa'yo yung cellphone mo kaysa pagbabasa ng Bible, kaysa pananalangin, kaysa pagiging present sa church. Entertainment overload, hindi masamang ma-entertain, hindi masamang manood ng TV, hindi masamang magkaroon ng mga hobbies sa buhay as long as ito'y nakaka-glorify kay Lord. Kaya lang kung minsan itong mga social media at itong entertainment na to, ito yung mga mas mabigat sa atin, mas nagagawa natin ang paraan na gawin kaysa sa mga spiritual things. Yung mental and emotional weights, mabigat din po yan. Yung worry and anxiety, hindi kasalanan na makaramdam ng anxiousness. Kaya lang but constant worry can block you from trusting God and trusting God fully. Yung mga unhealed trauma natin, yung mga past hurts, pwede kanyang pigilan para hindi mag-surrender kay Lord. Yung overthinking, yung too much analysis, pwedeng i-delay nito yung ating pagsunod at mag-cause po ito ng fear sa ating po mga buhay. Ito pa, relational weights. Yung mga kaibigan natin, hindi naman necessarily immoral ito. Kaya lang kung minsan yung ating mga kaibigan, yung ating mga relationships, hindi masamang mag-asawa, hindi masamang mag-spend ng time sa mga anak, hindi masamang mag-spend ng time sa friends. Kaya lang, but pwede kang hatakin ito from your walk with God. Yung po yung unnecessary weight na yan. Ano pa yung mga trabaho natin, tsaka yung mga ambisyon natin, yung obsessed na obsessed po tayo sa trabaho. It's good to work hard. It's also good to work smart. But when your career becomes your identity, at hindi na yung identity mo kay Christ, it weighs down your purpose. Yung pagiging busy po natin, being productive doesn't always mean being fruitful in the eyes of God. Hindi porkit po busy ka sa career mo, fruitful ka na sa mata ng Diyos. Minsan nga, pati po sa ating ministry-related weeks, meron din eh. Yung you're doing the ministry out of pressure instead of passion. Kaya puro pressure na lang nararamdaman ko. Tatanong, bakit puro pressure na lang at hindi na passion? Something is wrong in our hearts. We may be serving, but without joy or connection with God, yung passion nagiging burden and pressure na lang.
Yung iba pa sa atin, yung nasa ministry, we are comparing our spiritual growth with others. It shows you, it slows you down from running your own race. Ibig sabihin, kapag patuloy po tayo nagko-compare ng ating personal growth sa iba, mas nabababagal kasi ang mga winners, they focus on the reward. Pero yung yung mga taong hindi nagtatagumpay, mga Christian na hindi po nagtatagumpay, they focus on comparing themselves or their selves from other competitive from other runners. Kaya mag-focus po tayo sa ating pong personal growth. Una, ano yung mga dapat po nating i-remove? Yung mga unnecessary weight. Ulitin ko po, itong mga unnecessary weight na to, hindi siya necessary na kasalanan. Mga ginagawa nating mabubuti, kaya lang kung hindi po natin mabalanse ito, at ito po yung hahatak sa ating papalayo sa ating time with the Lord at yung pagsaserve natin kay Lord, doon po siya nakakasama. Now, ano po yung pangalawa? Yung pangalawa naman po, ito yung tinatawag nating we need to remove unholy ways. Ito po yung mga kasalanan na talaga. Unholy ways. Pag sinabi pong sin, the sin that so easily entangles, yung sin po dyan sa Greek, ang ibig sabihin po niyan hamartia. Proneness to sin, sinful propensity. Ano po yan? The Bible says the sin. Pakita po nga po sa comment section. The sin. It means one specific sin. Hindi po to sin in general. Why? Because each of us, meron po tayong specific sin or sins na kung saan tayo po ay vulnerable. Ito po yung mga kasalanan na kadalasan nagagawa po natin. Maaring iba yung favorite sin niya, maaring iba yung favorite sin mo, maaring iba yung favorite sin ko. Basta ito po yung mga kasalanan na madalas po natin nagagawa. Sabi nga ng Bible, which so easily ensnares us. The word entangles. Sabi po dyan, sa binasa po nating verse, or ensnare means to ambush. Halimbawa, ikaw mag-isa, ambush ka. Yung napapalibutan ka, yung wala kang kawala. May mga bagay po kasi sa buhay natin na kung saan nagagawa natin, na kung saan nagsiset po sa atin ng ambush. It carries the idea of controlling tightly. So pag na-ambush ka na nitong favorite sin mo, hindi ka na naman makakakilos. Kaya hindi ka nagiging matagumpay, kaya hindi ka nagiging successful sa lakarin mo bilang isang Christian because na-ambush ka o napapaliputan ka ng mga favorite sin mo na ito. Every Christian is subject to certain temptations. Lahat po tayo. Bigyan ko po kayo ng mga particular sins na kung saan baka doon po tayong nalalaglag. Una, yung mga tongue-related sins. Ano yan? Gossip. Yung pagchichismis. Yung, you are talking about others behind their back. Paninira, lying, kasinungalingan. Even small or white lies is still a lie. Yung mga harsh words, easily getting angry or speaking unkindly. Yan, mga tongue-related sin. Maaring yung iba, na-overcome na nila yan, pero maaring ikaw, yan ang weakness mo. Yung chismis, pagsisinungaling, harsh words. Yung mga heart-related sins, yung pride. You are always thinking of yourself better than others. Mas magaling ako dyan. Ako lang ang nakakagawa niyan. Ano pa? Jealousy. Feeling bad when others succeed. Yung pagka may nagiging successful, inis na inis ka, dapat ako yan eh. Dapat ako rin. Iba yung by the way, iba yung being inspired is different from being jealous. That is why we need to always check our hearts, the condition of our hearts. Iba, ulitin ko po, iba yung weight, iba naman yung sin. Unforgiveness. Yung ikaw ay hindi nagpapatawad, nagtatanim ka ng sama ng loob. Kung merong tongue-related sins at merong heart-related sins, meron din po tayong tinatawag na temptation-related sins. Ano yan? Yung last. Yung tumitingin ka sa isang babae o sa isang bagay in a wrong way. Looking at or thinking. Di ka lang tumitingin, nag-iisip ka ng malaswa. Ano pa? Addiction. Yung addiction sa video games. Yung social media, kasalanan na yan, pagka-addiction na yan. Ulitin ko, walang masamang mag-social media pero yung tamang paggamit, doon tayo nagkakasala. Or even food. Ano pa? Greed. Gusto mo laging maraming pera. Gusto ko laging ako. Gusto ko, yung iba nandadaya na. Nagsusugal. Mind-related sins. Yung doubt. You are always struggling to trust God. Yung fear. If you letting your fear, yung laging na lang ikaw puro takot, letting fear stop you from obeying God.
If you always let your fear reside in your heart and in your mind, you'll stop obeying God. Because yung takot, yan po yung nagpapahinto sa atin sa pagsunod natin sa Diyos. Yung complaining, always focusing on what's wrong. Lagi na lang mali ang yung nakikita. Sabi ng Bible, let us throw off. Ibig sabihin, pakitype nga po sa comment section, itapon mo na. Why? Kasi kalaban po natin yan, hindi natin kakampi. Wag dapat wag ka pong manghinayang. Mga kapatid, wag po tayong manghinayang na tanggalin. Bakit ka nagtatapon ng basura? Di ako nanghihinayang na itapon yung basura kasi hindi ko siya kailangan. Basura siya. Bakit ka nagtatapon ng mga trash sa trash can o ng garbage sa garbage bag? Kasi first and foremost, ang alam mo, hindi mo na ito kailangan. At hindi to magkukos ng mabuti sa bahay ko kapag ka nandito pa siya kasi basura siya. Ganon din po pagdating sa ating spiritual life. Ano yung mga basura na dapat mong tinatapon pero patuloy mong kinikip? Ano yung mga basura sa life mo na kinakailangan mong itapon pero patuloy mong pinapahalagahan? Kaya hindi tayo nagiging matagumpay because we don't apply the art of removing. Subtraction po ang tawag dyan. Bakit ka nagtatapon ng basura, madumi, lumang gamit, mga sirang bagay? Ang pagtapon ay nagpapaganda at nagpapalinis ng bahay. Ganon din po pagdating sa buhay. Ang pagtapon ay nagpapaganda at nagpapaaliwalas, nagpapaayos ng ating buhay. Marami pong mga tao kaya nagre-resist sila sa pagbabago, kaya nagre-resist sila sa pag-subtract, sa pag-remove. Kasi nakafocus sila doon sa sakit ng pag-give up kaysa doon sa magigain nila sa pag-give up. Do not focus on giving up. Mag-focus kayo doon sa iyong magigain sa iyong pag-give up. Sabi nga po sa isang character doon sa isang Walt Disney movie, nakalimutan ko na, basta may narinig po ako doon. Sabi niya, if you focus on what you have left behind, you will never be able to see what lies ahead. No solution without subtraction. You need to remove bad things in your life. You need to subtract, you need to throw off yung mga basura sa buhay mo. Simple lang, bawasan mo. Mag-remove ka. Pakitype sa comment section, mag-remove ka. Dapat marunong ka magbawas. Pangalawa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, sabi po ng Bible, let us run with perseverance. Sabi po ng Bible sa verse 1, let us run with perseverance the race marked out for us. Point number 1 is remove. Paano maging successful ang aking Christian life? Remove. Pangalawa, remain. Uy, may pero dapat meron ding titindigan. Sabi po ng perseverance sa Greek ay hupomone, na ang ibig sabihin ay the characteristics of a man who is not swerve. Hindi palipat-lipat, hindi mo matitinag yan from his purpose and his loyalty to faith. Purpose, loyalty. Even in the midst of greatest trials and sufferings. Cheerful or hopeful. Umaasa siya, masaya siya. Hopeful endurance. Yung umaasa siya habang siya yung nagpapatuloy kahit masakit. Basta alam ko ito tama. Constancy. Now, ang tanong, saan ka dapat mag-remain? Kung meron kang tatanggalin, meron ka rin dapat i-maintain. Pakinggang maigi. Una, saan ka magiging faithful? Saan ka magre-remain? Saan ka mananatili? Mananatili kang tapat. Or in English, remain faithful. And let us run with perseverance the race marked out for us. Sa text po na binasa natin, now you need to listen to this very carefully. Sa text po na binasa natin, sinasabi na meron na pong racetrack. Ibig sabihin, you don't need to create your new racetrack. You don't need to invent your own race kasi first and foremost, nung nilagay ka ni Lord sa kanyang kingdom, bilang isang Christian, may racetrack na. Ang explanation dyan, sabi ng verse, may nakahanda ng takbuhin para sa atin. A race that God Himself marked out for each of us. Ibig sabihin, hindi aksidente ang buhay mo ngayon. You are not an accident. Maaring bunga ka ng pagkakamali ng iyong tatay or nanay pero hindi ka pagkakamali na naisilang sa mundo. Planado. Alam ni Lord yan. Hindi man plinano ng nanay at tatay mo yan pero alam ni Lord yan at may plano na si Lord sa'yo. Ibig sabihin, hindi aksidente ang buhay mo. Meron kang specific na calling, meron kang specific na purpose at meron kang journey na dapat takbuhin. Ano ang role natin?
Ang role natin bilang po mga Christian, you need to listen to this, is not, ang role mo bilang Christian ay hindi mag-create ng sarili mong race, kundi to run the race, the one God already prepared. May inihanda na si Lord na karera para sa atin. Ang kinakailangan mo na lang, run with perseverance. Hindi po yan madali, kaya nga sinabi ng Bible, run with perseverance. Listen, it takes endurance, patience, and faithfulness to finish strong. Type mo nga sa comment section, finish strong. Ang racetrack po na tinatakbuhan natin, dapat tumatakbo tayo sa loob ng racetrack. Hindi po natin tinatakbuhan, magkaiba yon. Maaring parehas ng pronunciation pero magkaiba po ng explanation. Dapat tumatakbo ka sa loob ng racetrack, hindi yung tumatakbo ka sa labas ng racetrack. Hindi po nilalaktawan. Kahit po mahirap. Hindi ka dapat umaalis kahit nakakapagod, kahit nakakainip. May mga panalangin ka na parang para bagang hindi naririnig ng Diyos. Kapag ka iniwan mo yung racetrack, automatic talo ka na. Nakakita ka na ng karera sa Olympics, sa mga sa palarong pambansa, meron pong Olympic game, may ASEAN game. Subukan mo, makakita ka ng kumakarera tapos umalis. Automatic talo ka. Pero kapag nagpatuloy ka, kahit mabagal, pakinggan maigi, basta tuloy-tuloy, panalo ka sa mata ng Diyos. O bigyan ko kayo ng example sa pananatili sa pagiging faithful. Type mo nga ulit sa comment section, remain faithful. Oh, faithful saan? Remain faithful sa iyong pananampalataya. Kahit may mga prayers ka na hindi pa nasasagot, you still choose to obey. Still choose to obey and trust God every single day. Yes, alam ko, Pastor, may mga panalangin pa si Lord. May panalangin ako kay Lord na hindi sinasagot. Pero I'm gonna remain faithful. And I'm still going to trust God every single day. Sa ministry, kahit walang pumapalakpak sa'yo, kahit walang nakakakita sa'yo, gawin mo yung tama. Keep serving because you know you're not doing it for people, for a certain group of people. You are doing it for the Lord. Sa pag-aaral o pa sa pagtatrabaho, kung ikaw ay nag-aaral, ikaw ay nagtatrabaho, stay honest. And do your best kahit may mga temptation na mandaya sa school, mandaya sa trabaho, mag-shortcut na mga ginagawa, yung mag-resign agad. Hindi ko sinasabing huwag mag-resign. May mga panahon sa punto ng buhay natin, meron talaga tayong kinakailangan moment na magre-resign tayo. Pero at hanggat hindi pa sinasabi ni Lord na mag-resign ka, keep on doing it. Sa relationship, stay committed and forgive. Kahit madaling umayaw, sa totoo lang, madali naman talaga umayaw eh. Alam mo bang mas madaling umayaw kaysa mas madaling magsimula ng relationship? Kasi sa relationship, may ligawan pa, bla bla bla, susuyuin mo pa. Pero kung ayaw mo na, block mo lang eh. Quit ka na eh. Stay committed. Lalong-lalo na sa pag-ibig mo sa Diyos. You work things out sa relationship mo sa asawa mo, relationship mo sa mga ka-life group mo. You work things out because that's part of running your race in love. Challenging. Ang relationship ay punong-puno po ng understanding ultimately ng forgiveness. Sa iyong calling, magpatuloy ka lang kahit hindi ka pa successful ngayon, kahit hindi ka successful sa mata ng mundo, continue obeying one step at a time. Writing, preaching the word of God, helping, giving. Mga kapatid, here's the bottom line. Faithfulness is not about speed. It's about consistency. Stay in your lane. Stay in the race. Don't quit. Pakinggan niyo po itong maigi. Ang Diyos, bakit ako mananatili sa linya ko? Bakit ako mananatiling faithful? Hindi pala ito pabilisan eh, kundi pagiging consistent ito. Kasi ang Diyos na nagtakda ng race mo, siya rin ang magbibigay ng lakas para matapos mo ito. Kaya ano man ang yung mga pinagdadaanan ngayon, stay faithful. Remain faithful. Pangalawa, remain hopeful. Sabi ng Bible, let us run with perseverance. Humophome, ang ibig sabihin yan, cheerful or hopeful endurance. This means, ano ibig sabihin yan? Dapat tayong umaasa kay Lord habang tumatakbo tayo. Hindi yung tumatakbo ka tapos kung kanino ka umaasa. The race God has marked out for us. Pagka yung race pong dyan, it carries the idea of an athletic contest. At yung idea pong ito refers to a foot race. Talagang run.
Why? Ano ibig sabihin nito? Ang Christian race po, hindi po yung passive jog. Hard process po yan. Regardless, ano man ang yung pinagdadaanan, continue towards the race. Kaya nga sabi ng Bible, it takes perseverance. Importante yung perseverance. The word race means agony. Paghihirap po talaga. Ang pagiging Christian life, hindi po yan puro comfort lang. Yes, God can give you comfort. Pero yung ating pong Christian race, mahirap po yan. Mahirap sumabay sa mundong ito. Mahirap sumabay sa imagine mo yung mga relationship, naghihiwalayan, pero kayo nananatili kayo pa rin. Marami mga Christian nagpapatangay na sa pera, sa karir, pero ikaw nananatiling, may karir ako, pero Christian pa rin ako. Yung iba kasi, kinain na ng sistema ng mundo, kinain na ng pera. Nung nagkapera, hindi na naglingkod sa Diyos, hindi na nag-life group, nakalimutan na yung mga taong tumulong sa kanya sa simbahan. Pero ang tunay na Christian, yung Christian na nagiging successful, regardless of my success, magpapatuloy ako. Dalawang bagay na pwede magpahinto sa'yo. Matinding problema o matinding katagumpayan. Regardless anong pinagdadaanan mo, Pastor, pag may pinagdadaanan akong problema, focus lang kay Lord. Pastor, pag may pinagdadaanan ako, success, focus pa rin kay Lord. Gagamitin ko yung problemang ito para lalong maging inspiration ako sa ibang tao. Pag naging successful naman ako, gagamitin ko yung success ko para maging inspiration din ako sa ibang tao. So regardless, Pastor, successful man ako o hindi pa, ang mindset ko, kay Lord lang ang focus. Why? Because by perseverance, the snail reached the ark. Imaginein mo, na-reach nung snail yung ark. Hindi ganun kabilis, pero at least nag-focus siya sa kanyang goal. The reason why people give up is because they focus on how far they have to go. Kaya marami pong tao, maraming Christian to be specific, ang humihinto, ang nag-give up sa kanilang Christian faith. Nakafocus sila sa layo pa ng lalakbayin. Hindi nila nakita ang layo na ng nilakbay. Kapatid, ito yung sinasabi ng mga nakikita niya sa social media post. Malayo pa, pero malayo na. Ibig sabihin nun, malayo pa yung lalakbayin mo, pero malayo na yung nalakbay mo. Huwag mo titignan kung gaano pa kalayo yung lakbayin mo. Ang tignan mo, gaano na kalayo yung nalampasan mo. Kaya remain. Type sa comment section, remain. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Lastly, sabi po ng verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Una po, paano ko magiging successful na Christian? Ano po yung pinaka-point natin? How to win the race of life? Number one, you need to remove. Kinakailangan may tanggalin ka. If you want to become a successful Christian, kinakailangan may tanggalin. Pangalawa, if you want to become a successful Christian, you need to remain faithful, remain hopeful. Pangatlo, if you want to become successful sa pagiging Christian, you need to refocus. Type sa comment section, refocus. Although ito pong chapter 11, pinapakita po yung mga tao na buhay na may pananampalataya. Mga example ni David, example ng mga Israelites, example nila Joseph, ang dami niyan. Puntahan niyo yung Hebrews chapter 11. Although marami pong binanggit ang writer ng Hebrew, but I want you to listen to this very carefully. Jesus is the ultimate example. Regardless kung sino man yung mga example sa Old Testament, that's good. But the greatest and the ultimate example of faith is no other than our Lord and Savior Jesus Christ. Yung fix po dyan sa Bible, sa Greek, ibig sabihin po dyan yung verse 2, let us fix. Ang ibig sabihin po niyan sa Greek, to view with undivided attention by looking away from every other object to regard fixedly and earnestly. Pag sinabi pong fix, hindi ka titingin sa iba, focus ka lang sa isang bagay. Pag sinabi pong fix, naka-fix ka, nakadikit ka, naka-glue. As in, madikit ang tingin mo. Pakinggan niyo po itong maigi. Ang kahulugan ng looking or pagtingin, fixing our eyes, sa ibang verse kasi looking to Jesus, ay parehong pagtalikod sa isang bagay. May tatalikuran ka daw kailangan at meron kang pagtutuunan. So sinasabi lang ng Bible, ng writer ng Hebrew, talikuran nyo kung kani-kanino kayo tumitingin.
ultimately kay Jesus Christ ka lang titingin. Hindi masamang tumingin doon sa mga examples ng heroes of faith natin sa Old Testament. Pero sinasabi lang nito ng Book of Hebrews ng ating ultimate example, as far as Christian faith is concerned, is none other than Jesus Christ. Ibig sabihin lang yan, it means fixing our eyes on Jesus means undivided attention. Pakitype nga po sa comment section, undivided attention. Ibig sabihin ng Greek na yan, di ba? Dalawa, to view with undivided attention by looking away from every other object. Tigilan ko na yan, focus ako. Pangalawang meaning, to regard fixedly and earnestly. Tuloy-tuloy, tapos nakastik. Ibig sabihin, walang ibang focus. Single focus. Now, ano example niyan? Si Pedro po sa New Testament. When Peter actually walked on water for a brief time, maikling panahon, he was okay. As in nakakalakad siya, as long, listen to this, as long as he kept his focus on Jesus. Kaya lang, noong mga panahon na napatingin na siya sa, hindi na siya nag-stick kay Christ. Napatingin na sa wind, nagkaroon na ng takot, nagkumpisa na siyang lumubog. Ang isang tao na nawawala yung focus kay Christ, nag-uumpisa ng lumubog. Lumulubog yung finances ng isang tao, nami-mismanage na yung kanyang life, nami-mismanage na yung kanyang finances, nami-mismanage na yung kanyang life group, nami-mismanage na yung kanyang time. Once he took his eyes off Jesus, listen to this very carefully, let me just repeat it. Ang isang Christian lumulubog sa lahat ng pagmamanage ng kanyang buhay when he take his eyes off Jesus. Paano naligtas si Pedro? E di humingi siya ng tulong kay Lord. Lord, save me, sabi ng Bible. Tapos na-reach out siya ni Lord. Si Peter, kailangan niyang alisin yung kanyang paningin sa malakas na hangin at ibalik niya ulit yung kanyang focus kay Jesus Christ. Kaya importante, if you want to become a successful Christian in the eyes of God, not in the eyes of men, it is very important na ang tingin kay Jesus Christ. Regardless, umaalis na yung mga kasama mo, bumabalik ka sa dating buhay, yung mga classmate mo, yung mga katrabaho mo, yung iba mong mga colleagues, yung iba mong mga friends, kung ano-ano na ginagawa, makamundo na, ikaw focus on Christ no matter what. Yung iba mong mga friends, nag-e-enjoy sa makamundong mga gawain, pero ikaw, you keep on focusing on Christ. Pag sinabi pong refocus, meron ka dapat titignan ulit. Nawala kasi yung paningin mo kay Christ, kaya nag-backslide ka, kaya huminto ka sa pag-pray, huminto ka sa pagla-live group, huminto ka sa pag-church, huminto ka sa pag-devotion, huminto ka sa pag-training, huminto ka sa pag-disciple because you take your eyes off Christ. Kaya refocus, undivided attention. Ano pa ibig sabihin ng pag-fix ng eyes kay Christ? It means unchangeable attention. Pangalawang meaning yan, di ba? To regard fixedly and earnestly. Unchangeable, hindi nagbabago yung attention mo. It means wag mag-iba ng focus. I-type sa comment section, wag mag-iba ng focus. The Greek word fix means to focus all your attention on one object. Isa lang. My question right now to you, habang ikaw ay nakikinig, sino ang object of faith mo? Saan ka madalas nagko-concentrate? Kung ang object of faith mo, kaya ako nagsaserve kasi in-invite ako dito ng crush ko o ng girlfriend ko o ng asawa ko. Kung nakapokus ka sa tao, kapag nawala yung tao, susama ka sa tao, may possibility. Gaano karaming mga Christian ngayon ang nakatingin sila sa kanilang pananampalataya sa kapamilya nila, nawala yung kapatid ko, alis na rin ako dito sa church. Nagbago na ng gawain yung nag-invite sa akin dito, nagbalik na sa paglalasing, sa pagdadrugs. Alis na rin ako. You see, pera. Kung ang object of faith mo, nananampalataya ka kay Lord as long as may pera. Paano pag nawala ng pera? Ibig sabihin, i-reveal ng mga, pakinggan nyo maigi. Kapag may pinagdadaanan ka problema, ginagamit siya ni Lord para i-reveal. Hindi para malaman ni Lord, alam na ni Lord. Para malaman mo at malaman ng mga tao na kapalibot sa'yo, sino o ano ang object of faith. Kaya huwag kang magbabago ng concentration kay Christ lang. Sabi ng Bible, He is the author and perfecter. Pakinggan maigi. Yung pangalan pong Jesus, tao pong pangalan yan. Pangtaong pangalan yan. Jesus is the name of our Lord's humanity.
So, we are to look at the human example. Kaya kung meron man tayong the best na tao na titignan, hindi ko sinabi huwag mo nang tignan yung pastor mo, okay yun. But yung pinaka-ultimate example po natin na human is Christ. Jesus set example before us. Ito pong si Jesus Christ, nakaranas po siya ng trials, nakaranas po siya ng temptation, nakaranas po siya ng mga adversity, criticism, mga bashers. Pero sabi po ng Book of Hebrews, yet He did not sin. Hindi ko sinabing hindi na tayo magkakasala, hindi tayo si Christ. Ang point, as long as kay Lord tayo nakafocus, mas mababawasan natin at mas makakapag-yes tayo kay God kaysa makakapag-no tayo sa pagkakasala. Why? Because the moment mag-iba tayo ng focus, nagsisimulang mag-iba ang buhay natin. Kaya makakakita ka, itong mga kapatid natin on fire, tuloy-tuloy sa Panginoon, tapos ngayon hindi na. Nag-iba na ng focus. Nag-focus na sa career, nag-focus na sa pag-aaral, nag-focus na sa pera. Hindi ko sinabing hindi mo kailangan yung mga binanggit ko. Ang point is this, kasangkapan lang itong mga ito para lalo ka na maging effective na Christian. Hindi ko sinasabing hindi ka na magiging Christian pag walang pera. Kaya mo pa rin. May mga panahon susubukin ka nila sa mga ganung bagay. Kaya lang, the moment na nag-iba na ng focus yung ibang mga Christian, nagsisimula ng mag-iba yung buhay nila. Imbis na papalapit lalo sa Diyos, papalayo na sa Diyos. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Jesus is the author. Pag sinabi pong author, captain, pioneer, siya po yung founder. Si Jesus Christ ang nag-umpisa ng ating pananampalataya at siya rin yung perfecter. Pag sinabing perfecter, siya rin ang kukumpleto nito. Kaya kung si Jesus Christ ang nag-umpisa ng iyong pananampalataya at siya rin ang kukumpleto nito, dapat siya lapitan mo. Kapag kinulang ka sa faith, huwag alak ang puntahan mo. Kapag kinulang ka sa faith, huwag pera lang ang puntahan mo. Kapag kinulang ka sa faith, si Jesus ang puntahan mo. Why? Kasi siya ang nag-umpisa nito, siya rin ang kukumpleto nito. Si Jesus Christ ang mag-aayos. Kapag gumulo ang buhay mo, ikaw ang gumulo sa buhay mo, ginulo ng ibang tao ang buhay mo. Ang point is this, si Jesus Christ ang nag-create sa atin, siya rin ang may kakayang ayusin ito. So never take your eyes off the Jesus. Kung ikukukulod ko po ito, pakinggan niyo maigi, itong statement na ito. Iisa lang ang tiyak na kondisyon para sa tagumpay nating mga Kristyano. Tumingin ka kay Jesus. Regardless, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang nangyayari sa paligid mo, ano man ang nangyayari sa bansa, ano man ang nangyayari sa finances mo, ano man ang nangyayari sa health mo, ano man ang nangyayari sa life group mo, ano man ang nangyayari sa ministry, focus your eyes on Jesus. When life gets blurry, focus on Jesus. In conclusion, how to win the race of life as a Christian, tatlong paraan. Una, remove. You need to remove. You need to subtract. May dapat tanggalin. Kasi, isa sa mga formula sa mathematics, hindi lang addition, hindi multiplication, hindi lang division. Importante ang subtraction. Pangalawa, you need to remain. May tatanggalin, pero dapat may pananatiliin. Yung ibang Christian, binaligtad. Tinanggal si Lord, tinanggal yung life group, tinanggal yung pastor niya sa buhay niya, tas nanatili sa kamunduhan. Baliktad. Remove yung mga bagay na hindi makakatulong. Ano yung dapat tanggalin? Yung weight, yung mga hindi naman evil, kaya lang posibleng makasama kapag ka pinagpatuloy mo. Pangalawa, yung sin talaga. Pangalawa, remain. Manatili kang hopeful, manatili kang faithful no matter what, and you refocus. Maaring lumubog ka ngayon, maaring may pinagdadaanan ka ngayon. Satan wants you to be distracted. Satan wants your full attention. But Jesus wants you to refocus. Consider Him. Sabi ng verse 3, let me end with this verse. Consider Him who endured such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart. Yung consider po dyan, sabi po niyan sa Greek, analogizomai, na ang ibig sabihin po ay to think over. Consider, ponder. Kapatid, ano lang ibig sabihin yan? Consider Jesus in your life. Never take Jesus Christ for granted. Why? Because He is the ultimate key to victory in our Christian life. Wala na pong iba. Consider Jesus.
Kung naghahanap ka rin lang naman ng kung naghahanap ka rin lang naman ng kakampi, edi kumampi ka na sa panalo. Why? Because the moment you've surrendered your life to Jesus, repent of your sins, and believe in Him, kakampi ka na niya. And you are fighting on a won battle. Lumalabang ka sa isang digmaan na napagtagumpayan niya na. Consider Jesus. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this morning, this evening, this afternoon, depende kung anong oras po nakakapakinig itong katabi ko o yung ito pong katapat ko na nakikinig sa kanya pong mobile phone, laptop, or television. God, I pray that you continue to provide for their needs. And one of the needs, o pinaka-ultimate need ng tao ay hindi pera, hindi po kagalingan physically, although maganda po yung mga yon, hindi po material na bagay, although okay din po yun. But the ultimate need of humanity is a Savior. Savior of our souls. Kaya naman po dumating si Jesus Christ to save us. To save our souls from being condemned in hell. Kaya na po, Panginoon, if you're watching for the first time, or matagal ka nang nakakapakinig, pero hindi mo pa kinoconsider si Jesus Christ bilang yung Lord and Savior, bilang yung Master, sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner, and I admit that I cannot change myself. I cannot save myself from hell. I need you as the only solution, as the only source of eternal life. I need you, and I admit that I want to surrender my life to you. I believe in your works, not my works. And starting today, I am confessing that I'm surrendering my life. And starting today, I'm going to follow you. Simula ngayon, Lord, lalo na akong makikinig. Hahanap ako ng taong ilalagay ako sa kagaya ng ganito, Bible-believing church. Maghahanap ako ng mga tao na kung saan tutulong sa akin sa aking spiritual journey. If you're that person, sabihin mo lang, right now, I am a follower of Christ and I'm gonna surrender my life to Christ. Sa mga kapatid ko naman na matatagal na nawalan ka ng focus, refocus right now. Kaya tayo lumulubog kasi may mga pagkakataon sa buhay natin na pinipili natin tignan yung mga bagay kaysa kay Jesus. Lord, I pray for restoration, promotion, healing, and victory. Accept our sincere apology, Lord. Lord, as we receive your sincere forgiveness. Maraming salamat po, Panginoon. Bless everyone, heal everyone. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. God bless you. Yan po ay unang preaching pa lamang po, unang message natin sa ating pong June series entitled Victorious Secret, Katangian ng Matagumpay na Buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si Pastor Paul Balgos ng Amazing of Crossover Campus. See you again next week. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you.